Hoy Asado, susubukan kitang tawagin sa pangalan mo ha. Tignan natin kung anong mangyayari. Amateya! Nakatitig lang sa binata ang nilalang habang paulit-ulit nitong binabanggit ang pangalang Amateya. Ay nako, kalukuhan naman pala. Wala namang nangyari sa akin eh. Mukhang nagsasayang lang tayo ng oras dito. Halika na nga sa labas. Asado na lang ay tatawag ko sa'yo. Wika ng binata. Habang naglalakad palabas, bigla itong nakaramdam ng pagbigat ng katawan. Nilingon nito ang nilalang. Napansing naglalabas ito ng asul na liwanag. Teka, anong nangyayari sa'yo Asado? Bakit ka nagliliwanag? Tanong ni Constantino. Wala ka talagang alam ano? Ang akala ko pa naman, mismong ang Santo Papa ang nagsanay sa'yo. Wika ng nilalang. Hindi alam ni Constantino na ito ang nagsasalita. Gutom lang siguro to. O talagang may naririnig ako nagsasalita. Wika ng binata. Ilang beses mong binanggit ang pangalan ko. Hindi mo pa rin ako kilala. Muling wika ng nilalang. Nanlaki ang mga mata ni Constantino nang mapagtanto na ang naririnig niyang boses ay mula sa nilalang. Ikaw ba talaga yan? Paano kitang naiintindihan eh? Hindi ba Latin ang salita mo? Tanong ni Constantino. Sa oras na banggitin mo ng malakas ang pangalan ko, napapasailalim na ako sa kapangyarihan mo. Wika ni Amateya. Natawa ang binata sa sinabi nito. Ang ibig mong sabihin, magiging pamilyar na kita. Paano nangyari yon? Wala naman naganap na kasunduan ng dugo. Tanong ni Constantino. Hindi lahat ng pamilyar nakukuha sa kasunduan ng dugo. Mas matimbang pa din ang kasunduan sa pamamagitan ng kaluluwa. Alam kong maraming tanong na namumuo sa isipan mo. Kilala kita. Nababasa ko ang laman ng isip mo, Constantino. At para maliwanagan ka sa lahat, hayaan mong dalhin kita sa simula. Tugon ng nilalang. Biglang nagliwanag ang buong paligid. Pagdilat ni Constantino, napansin itong nakabalik na siya sa Batikano. Teka hoy, Asado, bakit nandito tayo sa Batikano? Paano tayong nakarating dito? Sunod-sunod na tanong ni Constantino. Gaya ng sinabi ko, dadalhin kita kung saan nagsimula ang lahat. Muling wika ni Amateya. Naglakad si Constantino sa pasilyo. Nakita nito ang isang obispong naglalakad papunta sa kanila. Dali-daling nagtago ang binata sa pag-aakalang nakikita siya nito. Teka sandali, parang pamilyar sa akin yung taong yun ah. Wika ni Constantino. Ang obispong yon ng Batang Santo Papa. Bumalik tayo sa panahon kung saan isisilang pa lang kayo ng kakambal mong si Nimrod. Lumabas ka na dyan. Walang makakakita sa'yo dahil hindi ka pa nabubuhay sa panahong ito. Tugon ni Amateya. Naglakad ito sa direksyon kung nasaan ang obispo. Pumasok sila sa isang malaking silid. Nagulat si Constantino. Nakita nito ang isang babaeng nakakulong. Kinakausap ito ng obispo. Amelia, pasensya na pero narinig kong pamunuan ng simbahan. Itutuloy nila ang pataw ng kamatayan sa'yo. Hindi ko alam kung paano kitang matutulungan. Wika ng obispo.
Umiyak ang babae habang hawak ang kanyang tiyan. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil nakita nitong buntis ang babaeng nakakulong. Sino yung babaeng yan? At saka bakit siya nakakulong? Tanong ni Constantino. Amelia ang pangalan ng babaeng yan. Inakusahan siyang isang mangkukulam at gumagamit ng mahikang itim. Mahigpit na ipinagbabawal sa bansang ito ang ganong uri ng gawain. Tugon ni Amatea. Pero buntis yung babaeng yan, oh. Hindi ba sila naaawa? Galit na wika ni Constantino. Muling itinoon ang pansin sa Santo Papa. Naawa ko sa iyo, Amelia, pero wala akong magagawa. Malalagay sa alanganin ang aking tungkulin. Patawarin mo ko, kapatid ko. Wika ng Santo Papa. Lalong humagulgol sa pag-iyak ang babae. Napapasigaw ito sa sobrang pagkadesperado. Naglakad palayo ang obispo. Kitang-kita ni Constantino kung paano itong nasasaktan sa pangyayari. Ang masakit pa, napag-alaman ng binata na kapatid ng Santo Papa ang babaeng nakakulong. Parang ayokong panoorin ang bahaging ito, Asado. Totoo bang nangyari to sa simbahan? Tanong ni Constantino. Panoorin mong mabuti nang ikaw mismo ang makasagot. Tugon ni Amatea. Lumapit ang binata sa selda. Nakita nito ang isang pentagramong iginuhit gamit ang dugo. Pinagmasdang mabuti ng binata ang nangyayari. Nanlaki ang mga mata nito nang magsimulang mag-usal ng orasyon ng babae. Nagliwanag ang pentagramo. May lumabas na kulay puting-kuting. Hoy, Asado, ikaw ba yan? Akala ko ba pamilyar ka ng Santo Papa? Tanong ni Constantino sa nilalang. Sinabing manood ka muna eh. Ang kulit mo din eh. Muling wika ni Amatea. Hinawakan ng babae ang kuting at nagsalita. Sundan mo ang kapatid ko. Huwag na huwag kang hiiwalay sa kanya. Pagdating ng panahong maisilang ang aking panganay at umantong sa tamang edad, pakiusap alagaan mo siya. Wika ng babae. Matapos itong magsalita, biglang dumating ang mga sundalo. Dali-daling pinaalis ang kuting. Nagliwanag ang katawan nito at naglaho. Dali-daling kinuha ng mga sundalo ang babae. Sumunod naman sina Constantino. Laking gulat nito. Hinarang sila ng isang lalaking nakamaskara. Biglang nanigas ang katawan ng mga sundalo. Lumabas mula sa likod ng mga ito ang malaking anino. Iginapos ang mga sundalo. Dali-daling kinuha ng lalaki si Amelia at itinakbo papalayo sa lugar. Asado, bilisan mo. Sundan natin sila. Wika ng binata. Ngunit hindi sumunod ang nilalang. Pasensya na. Hanggang dito lang ang pwede kong ipakita sa'yo. Sa mundo ng mga tao, may limitasyon ng kaya kong gawin. Tugon ni Amatea. Matapos ay muli silang bumalik sa monasteryo. Ano ba naman yan, Asado? Biti naman yung pinakita mo sa akin eh. Wika ni Constantino. Saktong dumating si Nimrod. Anong nangyari dito? Bakit parang dinaanan ng bagyo yung kwarto? Constantino, ano ba yung ginawa mo? Nagabulan ba kayo ng... Teka, bakit parang matamlay yan? Tanong ni Nimrod. Ay naku, hindi ko rin alam, tol. Pero may pinakita sa akin kanina to eh. Parang balik tanaw ng pinagmulan niya. Nakita ko pa nga yung batang bersyon ng Santo Papa tapos naroon pa yung
Sino nga ba yun? Amelia. Basta yun. Tugon ni Constantino. Amelia. Parang pamilyar nga sa akin yung pangalan ah. Siguro ang mabuti pa, tanungin natin si Papang tungkol dyan. Pero habang wala pa siya, tulungan mo na lang akong ayusin tong kalat nyo. Siguradong puro sermon yung maririnig natin kapag nakita niya yan. Wika ni Nimrod. Kinagabihan kinausap ng kambalang pare. Maging ito ay nagulat sa kwento ni Constantino. Sigurado ka ba, Constantino? Kilala kasi kita eh. Ang hilig mong gumawa ng mga kwento. Wika ni Padre Jenner. Alam ko naman po yun. Pero ngayon sigurado ko sa sinasabi ko. Nakita ko yung mas batang Santo Papa. At saka narinig ko siyang tinawag na kapatid yung Amelia. Tugon ni Constantino. Paanong mangyayari yon? Wala namang ibang nakakalam na may kapatid ang Santo Papa. Magsabi ka nga sa akin ng totoo, Constantino. Alam mo ang pinakaayaw ko sa lahat, yung taong sinungaling. Muling wika ni Padre Jenner. Sa pagkakataong iyon, nainis na si Constantino at tumayo. At ang pinakaayaw ko sa lahat, yung nagsasabi na ako ng totoo, pero hindi pa rin kayo naniniwala. Sa palagay mo, bakit ako gagawa ng kwento? At hindi lang yun, at bakit tugma lahat ng sinasabi ko? Kung tutusin, wala naman kayong nababanggit tungkol dun sa lintik na Amelia na yun. Tugon ni Constantino. Hindi na nakasagot pa si Padre Jenner. Pilit namang pinakalma ni Nimrod ang kakambal. Tama na, Constantino. Huminahon ka. Nagtatanong lang naman si Papang eh. Wika ni Nimrod. Nagtatanong? Anak dang ang sabihin mo, talagang sinungaling ang tingin sa akin ng taong to. Hindi ka naman namin totoong tatay, di ba? Bakit ba nagsasayang ka ng panahon mo na alagaan kami? Sana pinabayaan mo na lang kami sa tulay. Wika ni Constantino. Isang malakas sa suntok ang tumama sa kanyang pisngi. Hinayaan lang kitang sagutin si Papang. Pero hindi ko papayagang pagsalitaan mo ng ganyan ang taong nagpalaki sa atin. Wala kang alam sa naging sakripisyo niya. Alam mo bang nadiskumunyan siya dahil sa pagpili niyang alagaan tayo? Wika ni Nimrod. Inawat naman ito ng pare. Tama na, Nimrod. Constantino. Oo, hindi nga ako ang totoo niyong ama. Pero itinuring ko kayong totoong anak. Masaya kong naging bahagi kayo ng buhay ko. Kahit panawala ang kaisa-isa kong pangarap na maging obispo. Wika ni Padre Jenner. Kaso nga lang sadyang matigas ang puso ni Constantino. Hindi ko nakasalanan yun kung ano man ang nangyari sa buhay mo. Ikaw mismo ang pumili nun. Kaya wag mong isisi sa amin kung hindi ka naging obispo. Tugon ni Constantino sabay labas ng monasteryo. Akmang pipigilan pa sana ito ni Nimrod. Ngunit hinawakan ng pare ang kamay ng binata. Hayaan mo na muna ang kakambal mo. Alam mo naman ang ugali niyan, di ba? Mamaya lang babalik din yan. Wika ni Padre Jenner. Hinayaan nila si Constantino dahil kung pipigilan niya ito, lalong lalala ang sitwasyon. Sinundan naman ni Amatea si Constantino. Kasalukuyan itong naglalakad papunta sa plaza. Alam mo bang hindi maganda yung ginawa mo? Hindi mo dapat pinagsasalitaan ng gano'n ang taong nagpalaki sa'yo. Lalo pat hindi mo alam ang sakripisyong ginawa niya. Wika ng nilalang. Pwede ba, Asado? Pati ba naman ikaw papangaralan pa ako? At saka, bakit hindi ka man lang nakisali sa usapan namin?
Kaya mo naman pala magsalita eh. Tayong dalaway magkasama kanina. Sana sinuportahan mo ko. Tugon ni Constantino. Sa kasamaang palad, ikaw lang ang nakakarinig sa akin. Habang nandito ako sa mundo nyo, simpleng pusa lang ang tingin nila sa akin. Kahit pang kakambal mo, hindi niya ako nakikita. Ikaw lang ang may taglay nung asul na liwanag. Wika ni Amatea. Alam mo, kanina ko pa naririnig yung asul na liwanag na yan. Sabihin mo nga sa akin, ano ba kasing meron? At bakit paulit-ulit mong sinasabi ang tungkol dyan? Tanong ni Constantino. Dahil yon ang liwanag na nagdala sa akin dito. Tugon ng nilalang. Huminto si Constantino at naupo. Alam mo, Asado, hindi ko naman gustong sabihin yon kay Paps eh. Kaso, lagi niya akong sinasabi ang sinungaling. Wika ni Constantino. Kasi naman, hindi niya lubusang nauunawaan kung paano mo nalaman ng lahat ng yun. Kaya nahihirapan din siyang maniwala. Ang mabuti pa umuwi ka na. Kausapin mo si Padre Hiner. Tugon ng nilalang. Akmang tatayo na si Constantino nang bigla itong makaramdam ng presensya ng kung anong nilalang sa paligid. Tumayo ang balahibo ni Amatea. Maya-maya pa, nagpakita mula sa madilim na bahagi ng parke ang isang lalaki. Mukhang nag-iisa ka ngayon. Nasaan ang kakambal mo? Wika ng lalaki. Huwag kang magpakampante sa kanya. Hindi siya tao, Constantino. Wika ni Amatea. Alam ko, Asado. Kaya pwede ba, bumaba ka sa balikat ko para makakilos ako ng maayos? Tugon ni Constantino. Sayang naman ang oras ko kung ikaw lang ang madadala ko. Bakit hindi mo tawagin ang kakambal mo? Matagal ko na kayong hinahanap. Pinapasundo na kayo ng inyong ama. Wika ng lalaki. Sino ka? At paano mo nalaman na may kakambal ako? Kilala ba kita? Tanong ng binata. Oo nga naman. Pasensya na. Ako si Baldomero, ang mensahero ng iyong ama. Ngayon kamahalan, maaari mo bang tawagin ang kakambal mo? Hindi kasi ako pwedeng magtagal dito. Tugon ni Baldomero. Alam mo, Baldonado? Kung ano man yung pangalan mo, hindi ko alam yung pinagsasasabi mo. At huwag kang haharang-harang sa daanan ko. Lalo pa ngayon, mainit yung ulo ko, ha? Wika ni Constantino. Tumawa ng malakas ang lalaki at muling nagsalita. Kaya nga kita natunton. Dahil sa galit na nararamdaman mo. Alam mo bang mas lalong lumalakas ang presensya mo kapag nagagalit ka? Sige na, tawagin mo na ang kapatid mo. Masamang pinaghihintay ang inyong ama. Wika ni Baldomero, na lalo namang nagpainit ng ulo ni Constantino. Talagang winawalang haya mo ako, ano? Pwes maganda ka, dahil matitikman mo ang galit ko. Wika ni Constantino, sabay labas ng libreta. Ganyan nga, magalit ka. Lalong matutuwa ang aking Panginoon sa ginagawa mo. Muling wika ng nilalang. Nag-usal ng mga dasal si Constantino. Muling nagpakita ang dalawang alaga. Ngayon tignan natin kung makakatawa ka pa. Atalante, huwag mong titigilan ang nilalang na yan hanggat may natitirang buhay. Wika ni Constantino. Mabilis na sumugod ang alaga nitong nilalang.
Aba, tignan mo nga naman. Ang Atalante, patunay lang na anak ka nga ng prinsipe ng impyerno. Wika ni Baldomero. Prinsipe ng impyerno. Pasensya na, pero pari ang tatay ko. Tugon ng binata. Muling nagbato ng tigalpo. Biglang nanigas ang kanyang katawan. Pasensya na, pero hindi uubra sa akin ang mga dasal panggapos na gawa ng mga tao. Huwag mo nang palalain pa ang sitwasyon. Ang mabuti pa. Hindi nito naituloy ang sasabihin. Isang malaking palakol ang biglang tumama sa kanyang harapan. Nang mag-angat ito ng ulo, nakita ang higanting anghel na may suot na bakal na maskara. Hindi pala gumagana sa iyo ang tigalpo. Pues, subukan natin ang celestial na kapangyarihan. Tugon ni Crisanto. Kahanga-hanga. Isang dryad. Paano mong nakuha ang nilalang na yan? Tanong ni Baldomero habang pilit na iniiwasan ang mga atake ng nilalang. Samantala habang nagaganap ang labanan sa plaza, naramdaman ni Nimrod ang presensya ng dryad. Sa pag-aakala nitong malapit lang ang nilalang, tinignan niya ito sa labas. Laking gulat ng binata dahil napakalayo nito mula sa kanilang kinaroroonan. Dali-daling ipinaalam ni Nimrod ang nakita kay Padre Jenner. Hindi nagdalawang isip ang pare na utusan ang binatang puntahan ang pinanggagalingan ng presensya. Si Constantino lang ang kasama ng Dryad, kaya maaaring nasa panganib ang kakambal mo ngayon. Magbadali ka. Teka Nimrod, dalin mo ang sandata ng kapatid mo. Wika ni Padre Jenner. Sabay hagis ng kahoy na itim na ginagamit ni Constantino sa pakikipaglaban. Mabilis na tumakbo ang binata papunta sa plaza. Nakita ang Atalante na sumusugod sa isang lalaking nakatayo. Kasabay nito, ang walang tigil na paghambalos ng dryad sa hawak nitong palakol. Pinakiramdaman ng binata mula sa malayo ang nangyayari. Napagtanto, isang mataas na uri ng demonyo ang kalaban ng kapatid. Mabilis itong tumakbo. Binalot ng sabulag ang paligid. Nang sa ganon ay walang ibang madamay kung sakali man na may gawing hindi maganda ang kakambal. Mataas na uri ng demonyo ang kalaban mo. Huwag kang magpapakampante dahil kahit 2 pamilyar ang kasama mong nakikipaglaban, wala pa rin silang panama sa isang yan. Wika ni Nimrod. Mabuti naman dumating ka na. Kanina ko pa kailangan ng tulong eh. Wika ni Constantino. Yan ang napapala mo kapag umaalis ka na mag-isa. Sinabi ko naman sa'yo, masyado tayong mainit sa mga kalaban. Lalo pat kakatapos lang natin talunin ng isang lamya. Ngayon naman, isang mataas na uri ng demonyo. Baka sa susunod, makita na lang kitang nakikipagsuntukan sa hari ng impyerno. Muling wika ni Nimrod. Pwede ba? Kanina pa ako napupuno sa mga pangaral nyo ha? Talagang hindi nyo ba ako titigilan? Tugon ni Constantino. Mamaya ako na sasagutin ang tanong mo. Sa ngayon, ituon mo ang pansin sa laban. Wika ni Nimrod. Nagpatuloy sa pag-atake ang 2 pamilyar. Ngunit tila hindi man lang natitinag si Baldomero. Napapangiti pa ito nang makitang magkasama ang kambal. Sa isang kumpas ng kamay, biglang tumalsik palayo ang 2 nilalang.
Maligayang pagdating sa inyo, munting prinsipe. Mabuti naman at kumpleto na kayong dalawa. Kanina ko pang inaabangan ang pagdating mo. Wika ni Baldomero habang nakaturo kay Nimrod. Anong sinasabi ng taong yan? Tanong ng kambal. Hindi ko rin maintindihan. Ang sabi pa niyan, yung tungkol sa prinsipe ng mga demonyo daw yung tatay natin. Wika ni Constantino. Papalapit na sana sa kanilang dalawa si Baldomero. Sinubukan itong pigilan ni Nimrod gamit ang mga buhay na salita. Ngunit parang langaw lang itong hinahawi ng kalaban. Nakikisabay pa siya sa pag-uusal ng mga dasal. Sinabi ko na sa kakambal mo na walang silbi ang mga tigalpong gawa ng tao. Magsasayang lang kayo ng laway at pagod. Ang mabuti ba, sumama na lang kayo sa akin. Wika ni Baldomero. Ngunit hindi magpapatalo ang dalawa. Bilang kambal, iisa lang naman ang isipan ng mga ito. Magkatinginan lang. Alam na ng dalawa ang dapat gawin. Mabilis silang naghiwalay. Gumawa ng paraan si Constantino upang lituhin si Baldomero. Samantalang si Nimrod naman, gumawa ng pentagramo sa paligid ng dalawa. Nang matapos na ng binata ang pentagramo, sinugatan naman ni Constantino ang kanyang kamay upang paganahin ang ginawang orasyon ng kapatid. Bumukas ang lupa. Napakaraming kamay ang lumabas. Hinila ng mga ito si Baldomero, bagay na hindi inaasahan ng nilalang. Kapangyarihang magbukas ng lagusan ng impyerno. Patunay lang ito. Minana niyo ang kapangyarihan ng inyong totoong ama. Bagaman nagawa niyo kung pabalikin sa impyerno, marami pa ang kagaya kong darating para ipaunawa sa inyo ang katotohanan na matagal na itinago sa inyo ng pare. Wika ni Baldomero habang naglalaho sa kailaliman na nagbabagang putik. Napaupo na lang si Nimrod at nagpasalamat. Nagawa nilang malampasan ang isang mataas na uri ng demonyo. San kaya nang galing yung buwisit na yun? Muntik na ako dun kung di ka dumating, tol. Salamat ah. Wika ni Constantino habang ibinabalik sa lagusan ang tinawag na Atalante. Ang mabuti pa, umuwi na muna tayo para malaman ni Papang ang nangyari. Isa pa, masyadong delikado, lalo pat naging daanan na ng demonyo ang lugar na ito. Paniguradong marami ang magpupumilit na sumunod sa kanya. Wika ni Nimrod. Habang nasa daan, hindi maiwasang isipin ng dalawang binata ang nangyari, lalo na ang sinabi nito tungkol sa prinsipe ng impyerno. Paulit-ulit itong naririnig ni Constantino sa kanyang isipan. Pagdating sa monasteryo, kinausap ng mga ito si Padre Jenner. Maging ang matanda, walang kaalam-alam sa sinasabi na nakalaban ng kambal. Ang totoo, hindi ko din alam kung saan kayo nanggaling. Basta ang alam ko lang, hindi kayo pangkaraniwang mga bata. Kaya nga pinili kong dalhin kayo sa Italia para malaman ang totoo niyong pinagmulan at sanayin ng anumang kakayahang taglay niyo. Pero sa kasamaang palad, bigo pa din kaming makita ang kasagutan. Tugon ni Padre Jenner. Ayaw niyo kasing maniwala sa akin. Dinala ako sa nakaraan ni Asado. Sa palagay ko, may alam siyang paraan kung paanong masasagot ang lahat ng mga tanong natin. Tugon ni Constantino. Napatingin ang tatlo sa noon ay natutulog na nilalang. Mukhang pagod na Andrea. Siguro kailangan nating ipagpabukas ang bagay na ito. Magpahinga na muna kayong dalawa.
Wika ng pare. Wala namang nagawa ang kambal, kundi sundin ang sinabi ng ama-amahan. Kinabukasan araw ng Sabado, maagang nagising si Constantino upang tumulong sa paglilinis ng simbahan. Matapos ay binuksan nito ang pintuan para sa mga taong nais magdasal. Laking gulat ng binata. Tumambad sa kanya ang isang matandang babae. Hindi ito nagsalita. Tuloy-tuloy na naglakad papunta sa mga upuan at nagsimulang magdasal. Akmang aalis na sana si Constantino nang mapansin nitong tila dumadami ang mga insekto sa paligid. Nilingon nito ang matanda. Napansing wala na ito sa kinaupuan. Dali-daling sinara ng binata ang pintuan ng simbahan. Mabuti na lang hindi pa nito nabubuksan ang mga bintana. Bigla siyang nakaramdam ng mabigat na presensya sa mismong loob ng simbahan. Alam kong nandyan ka lang sa paligid. Irespeto mo ang tahanan ng Diyos. Kung gusto mong makipagbugbugan sa akin, dalhin natin sa labas. Wika ni Constantino habang pinupulupot ang kadenang gawa sa pilak sa kanyang kamay. Isa sa mga sandata ng binata ang kadenang iyon. Gamit ang tamang mga dasal, maaari niya itong gamitin panggapos sa mga nilalang. Unti-unting namuo ang maliit na kulisap sa mismong harapan ng altar. Laking gulat ng binata. Muli niyang nakita ang matandang babae. Hindi ako naparito upang labanan ka o walang hiyain ang tirahan ng Diyos. Narito ako dahil nais kong makausap ang paring namamahala sa lugar na ito. Maaari mo ba akong dalhin sa kanya? Wika ng matandang babae. Ano naman ang kailangan mo sa tatay ko? Maaari mong sabihin sa akin yan. Isa ako sa mga namamahala dito. Tugon ni Constantino. Hindi ko akalain na maaari na palang magkaanak ang mga pare. Tama na ang kalokohan, binata. Dalhin mo ko sa namumuno ng lugar na ito. Muling wika ng matandang babae. Maya-maya ay nagpakita si Padre Jenner. Ako ang namamahala sa lugar na ito. Anong may paglilingkod ko? Wika ni Padre Jenner. Kaagad namang tumakbo si Constantino papunta sa kanyang harapan upang harangan ito. Diyan lang kayo, tay. Hindi maganda ang nararamdaman ko sa matandang babaeng yan. Wika ni Constantino. Normal lang na yon ang maramdaman mo dahil talagang hindi pangkaraniwan ang babaeng yan. Siya si Tandang Soledad, isang mambabarag. Tugon ng pare. Laking gulat ni Constantino dahil kilala ni Padre Jenner ang matanda. Magandang umaga po, Tandang Soledad. Pasensya na po kayo sa inasal ni Constantino. Hindi niya kayo kakilala. Wika ni Nimrod habang nagmamano sa matandang babae. Teka, sandali nga. Magkakilala kayong tatlo. Bakit parang ako lang yung napag-iwanan? Sino ba tong matanda na to? Tanong ni Constantino. Ang mabuti pa, sumunod ka na lang sa opisina ko para maliwanagan ka sa mga nangyayari. Yan ang napapala ng mga taong mahilig umiskapo matapos ang misyon. Tugon ng matanda. Mabilis namang sinunod ni Constantino ang sinabi nito. Pagdating sa tanggapan, nagtatawanan na ang tatlo. Mabuti naman nandito ka na. Maupo ka at makinig ng mabuti sa sasabihin ko.
Ang matandang ito ay si Aling Soledad. Gaya ng sinabi ko sa iyo kanina, isa siyang mambabarang pero hindi natin siya kaaway. Wika ni Padre Hiner. Tama si Papang. Si Aling Soledad ang isa sa mga natulungan namin noon ni Papang nung lumuwas kami ng probinsya. Yun yung mga panahong ayaw mong sumama sa amin dahil mas gusto mong dumito sa syudad. Wika ni Nimrod. Bakit naman po siya nandito? At saka, ano ba kasing nangyari dun sa pinuntahan niyo? Hindi naman kayo nagsabi sa akin eh. Tanong ni Constantino. Maraming nangyari doon. Humingi ng tulong sa amin ng pamilya ni Tandang Soledad dahil unti-unti silang inuubos ng isang misteryosong karamdaman. Maging ang mga manggagamot ng kanilang pamayanan, walang magawa eh. Napag-alaman namin na ang pagkakasakit ng mga tao sa lugar na yon, sanhi ng isang bukas na lagusan ng kabilang dimensyon. Pagpapaliwanag ni Padre Hiner. Anong dimensyon? Dimensyon ng impyerno? Tanong ni Constantino. Hindi namin tiyak kung anong dimensyon eh. Pero ang alam ko, unti-unti nitong inuubos ang espiritual na lakas sa mga taong nasa paligid. Naglalabas din ng malakas na uri ng laso ng bukas sa lagusan, dahilan para magkasakit ang mga tao. Pagpapaliwanag ni Nimrod. Malaki ang pasasalamat namin sa iyong ama. Dahil kung hindi niya kami tinulungan, malamang tuluyang naubos ang mga tao sa aming pamayanan. Wika ni Tandang Soledad. Siguro naman naiintindihan mo na ang lahat kung paano kami nagkakilala ni Tandang Soledad. Ngayon, hayaan mong ipaliwanag niya kung ano ang dahilan ng pagpunta niya dito sa atin. Wika ng pare. Maraming salamat, Padre. Mukhang nahaharap sa panganib ang pamayanang kinabibilangan ko. Hindi namin alam kung anong uri ng kalaban ang kakaharapin namin. Maraming kababaihan na ang nawawala sa baryo, maging sa karatig bayan. Walang sino man sa mga mauhusay na manggagamot ang nakatukoy ng daylan. Maging ang mga otoridad sa kabayanan. Hindi rin maisip kung ano ang totoong dahilan ng pagkawala. Wika ni Tandang Soledad. Dagdag pa nito, may ilang kababaihang nakakabalik. Ngunit wala na sa sarili ang mga ito at hindi na makausap ng maayos. Total magtatapos na ang pasukan. Bakit hindi kayo ni Nimrod ang lumuwas ng probinsya ni Tandang Soledad para naman maibang kapaligiran mo, Constantino? Wika ng pare. Mukhang magandang ideya yan, Paps. Sige po, kami nang bahala ni Nimrod. Kailan ang alis namin? Tugon ni Constantino. Sa lalong madaling panahon kaya maghanda na kayo. Ako na mag-aasikaso sa pagpunta nyo sa probinsya. Wika ni Padre Constantino. Nang sumunod na araw, umalis na papuntang probinsya ni Tandang Soledad ang dalawa. Pero ang ipinagtataka ng mga ito, kung bakit hindi nila kasama sa biyahe ang matanda. Teka, bakit nga pala hindi natin kasama si Tandang Soledad? Paano natin malalaman kung nasaan ang baryo nila? Tanong ni Constantino. Huwag kang mag-alala. May mga taong susundo sa atin. At pakiusap lang, Constantino. Huwag na huwag kang magpapakita ng kagaspangan ng ugali mo sa lugar na yon. Kung ayaw mong mamaga, yung pagkalalaki mo. Tugon ni Nimrod. Mahigit 5 oras ang biyahe papunta sa probinsya ng matanda. Hindi makapaniwala si Constantino sa nakikitang tanawin.
Hindi nito akalaing ganong kaganda ang lugar. Inantay ng dalawa sa istasyon ang susundo sa kanila. Ilang minuto nga ang nakalipas. Dumating na ito. Maligayang pagdating dito sa aming probinsya. Manong Nimrod, ikinagagalak ko po kayong makita uli. Wika ng binata. Ganon din ako, Ben. Aba, tignan mo nga naman. Halos kasing tangkad na kita. Nung huling kita ko sa'yo, parang 7 taong gulang ka pa lang yata nun. Napakabilis mong lumaki. Tugon ni Nimrod. Kagad nagpakilala si Constantino. Kumusta, Ben? Ikinagagalak kitang makilala. Laking gulat ni Nimrod. Napakabait ng kakambal. Alam nito ang dahilan kung bakit. Nanatiling tahimik si Nimrod hanggang sa makarating sila sa baryo. Dito muling nagulat si Constantino. Sinalubong sila ni Tandang Soledad. Oh, paano siyang nauna dito sa atin? Tanong ni Constantino. Hindi naman talaga siya umalis dito. Ang nakita natin ay ang kanyang katawang astral. Nagagawang maglakbay ng kanyang kaluluwa papunta sa ibang lugar. Kaya nagawa niya tayong kausapin. Tugon ni Nimrod. Mabuti naman at ligtas kayong nakarating. Halik kayo sa bahay. Doon muna kayo maninirahan pansamantala. Wika ni Tandang Soledad. Hindi naman makapagsalita si Constantino. Pilit itong iniisip ang sinabi ni Nimrod. Pagpasok na pagpasok sa tahanan ng matanda. Walang pagdadalawang isip na nagtanong ang binata. Tanda, paano mo nagagawang maglakbay gamit ng kaluluwa mo? Wika ni Constantino. Napasapo na lang ng noo si Nimrod. Sa dinami-dami ng mas mahalagang katanungan, talagang yan pa ang naisip mo. Ayos ka din, no? Wika ni Nimrod. Hayaan mo lang siya, Nimrod. Totoo nga ang sinabi ng iyong ama. Masyado kang matanong. Mabuti yan, para mas marami kang malaman. Ang astral ng paglalakbay ay nangangailangan ng matinding kontrol at konsentrasyon. Hindi madaling matutunan ng ganitong uri ng kakayahan, pero hindi din imposible. Mahabang panahon ang kailangan para lubusang maunawaan ang prinsipyo nito, lalo pat kaluluwa ang pinag-uusapan. Wika ni Tandang Soledad. Mahirap pero hindi imposible. Kung ganon, gusto ko pong matutunan ang sinasabi niyong kakayahan. Wika ni Constantino. Pasensya na. Pero mukhang hindi ko magagawang ituro sa iyo ang pamamaraang iyon. Sa mga panahong ito, nahaharap sa malaking problema ang baryo at kailangan kong pagtuunan nyo ng pansin. Wika ni Tandang Soledad. Ngunit sadyang mapilit si Constantino. Kung ganon, sa oras na matapos namin ang problema niyo, ituturo mo sa akin ang pamamaraan na yun. Ano, may usapan ba tayo, tanda? Muling wika ni Constantino. Nakagadamang sinaway ng kakambal. Ano ka ba naman, Constantino? Nako, Tandang Soledad, pagpasensya niyo na po yung kakambal ko. Wika ni Nimrod. Walang problema. Sige, pumapayag ako. Sa loob ng ilang kondisyones. Una, kailangan munang malutas ang problema ng baryong ito. Ikalawa, mananatili kayo sa baryo habang nagsasanay. Ikatlo, walang ibang makakaalam na ako ang nagturo sa inyo. Maliwanag ba?
Tugon ni Tandang Soledad. Walang pagdadalawang isip namang pumayag si Constantino. Wala na ding nagawa si Nimrod kung hindi sumang-ayon. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, pumasok si Ben at lumapit kay Tandang Soledad. Lola, napabalita naman sa bayan kagabi. May isang nawawalang dalaga. Wika ni Ben. Alam mo ba kung saan banda? Tanong ni Tandang Soledad. Opo, alam ko po kung saan naganap ang pagkawala. Maaari ko po kayong samahan doon. Tugon ni Ben. Kung ganon, puntahan na natin, Ben. Para masimulan na ang paghahanap ng kasagutan. Wika ni Nimrod. Aba teka lang naman. Hindi ba tayo kakain? Nagugutom na akong haba ng biyahe natin eh. Reklamo ni Constantino. Ay, oo nga pala, pasensya na kayo ha. Ay sandali lang. Maghahanda ako ng makakain. Kumain muna kayo bago tayo tumuloy sa pupuntahan. Tugon ng matanda. Habang kumakain, kinakausap ni Nimrod si Ben. Ayon dito, wala masyadong nakitang bakas sa lugar, kaya nahirapan ang mga otoridad na matukoy kung sino ang mga nandudukot. Matapos kumain, umalis na ang mga ito papunta sa bayan. Wala nang tao sa lugar dahil natapos na ang investigasyon ng mga kapulisan. Buti na lang wala nang masyadong tao dito. Mas magagawa natin ng maayos ang trabaho. Wika ni Nimrod. Kagad namang lumapit si Constantino sa lugar. Ilang segundo ang nakalipas. Natukoy nito kung ano ang dahilan ng pagkawala ng mga kababaihan. Nimrod, gumawa ka ng pader paikot sa lugar na ito. Siguraduhin mong walang ibang elementong makakapasok. Wika ni Constantino. Mabilis namang sumunod si Nimrod. Matapos na makapagtayo ng pananggalang, hiniwa ni Constantino ang palad. Hinayaang pumatak ang dugo nito sa damo. Laking gulat ni Nimrod nang biglang lumantad ang isang pentagramong gawa sa dugo. Hindi basta-basta ang may gawa ng pentagramong ito dahil nagawa niyang itago ang bawat guhit na kung tutuusin, dugo pa ang ginamit niya. Wika ni Nimrod. Tama ka. At ang pentagramong ito, ginagamit lang sa ritual ng pag-aalay ng isang babaylan. Mukhang mas malaking problema pa ang kakaharapin natin kaysa sa inaasahan. Tugon ni Constantino. Tama ka. Kailangan nating bumalik kay Tandang Soledad para masabi sa kanya ang mga nalaman natin. Wika ni Nimrod. Kakalasin na sana niya ang pananggalang nang bigla namang magsalita si Ben. Wala nang malalaman si Tandang Soledad tungkol sa bagay na to. Aminin ko, mahusay nga kayong dalawa. Pero pasensya na, dahil nahulog kayo sa patibong ko. Wika ni Ben. Sinasabi ko na nga ba eh, may kakaiba sa isang to eh. Naramdaman ko na yan kanina habang nasa istasyon pa lang tayo ng bus. Wika ni Constantino. Anong ibig mong sabihin, Ben? Anong patibong? Tanong ni Nimrod. Huwag kang mag-alala. Ligtas sa mga kababaihan at wala akong gagawin sa kanila. Basta sundin niyo ang sasabihin ko. Kaya pala, hindi na ako si Ben. Ginamit ko lang ang katawan ng binatang to dahil ayoko malaman ng mga tao ang totoong pagkakakilanlan. Simple lang naman ang gusto kong mangyari. Makabalik sa aking mundo.
Kaso lang, hindi ko alam kung paanong magbubukas ng lagusan papunta doon. Sa tuwing gagawin ko, ibang lagusan ang nagbubukas eh. May mga kumakawalang nilalang. Pagpapaliwanag ni Ben. Dagdag pa nito, wala siyang masamang intensyon sa pagdukot sa mga kababaihan. Ginawa niya lang ito upang makuha ang pansin ni Tandang Soledad at humingi ng tulong kay Padre Jenner na minsan ang napunta sa lugar. Kung ganon, para matulungan ka namin, maaari mo bang sabihin kung ano ang totoo mong pagkatao? Tanong ni Nimrod. Isa akong nilalang na walang pagkakakilanlan. Nais ko lang bumalik kung saan ako nanggaling. Wala akong intensyong manakit, kaya pakiusap tulungan niyo ako. Pangako, papakawalan ko ang mga kababaihan. Wika ni Ben. O sige, matutulungan ka namin. Pero kailangan naming masigurado, ligtas sa mga dinukot mong kababaihan. Wika ni Nimrod. Ngumiti ng nakakaloko si Ben at muling nagsalita. Pasensya na pero wala kayo sa tamang lugar para magbigay ng mga kondisyon. Mamili kayo. Tutulungan niyo akong makabalik sa dimension ko o papatayin ko mga kababaihan. Wika ni Ben. Lumapit naman si Constantino sa kakambal at nagsalita ng pabulong. Pwede ko nang sunugin yung kutong lupa na yan eh. Kanina pa ako nang gigigil, Nimrod. Wika ni Constantino. Pigilan mo ang sarili mo. Hawak ng nilalang na ito ang buhay ng mga kababaihang nawawala. Tugon ni Nimrod. Nahalata ni Ben ang kanilang usapan. Kung may binabala kayo, huwag niyo nang ituloy. Dahil hindi ako magdadalawang isip na patayin ang mga biyag ko. Tinignan ni Constantino ang kapatid. Napangiti ito at muling ibinaling ang atensyon kay Ben. Sandali lang, Ben. O sige, pumapayag na kaming tulungan ka. Teka, gagawa lang ako ng pentagramo. Wika ni Nimrod. Lingid sa kaalaman ng nilalang na kayang mag-usap ng magkapatid gamit lang ang tingin. Hinayaan nito ang binatang gawin ang pentagramo. Nang matapos inutusan ng binata si Ben na tumayo sa gitna. Siguraduhin mo lang na hindi patibong ang ginawa niyo. Dahil sa oras na mapahamak ako, mamamatay ang mga kababaihan. Wika ni Ben. Habang ipinapakita ang isang maliit na bote. Dito napagtanto ni Nimrod. Isang ugnot ang nilalang na sumakop sa katauhan ni Ben. Sa mga hindi nakakalam, ang ugnot ay isang uri ng nilalang na walang pagkakakilanlan. May sarili silang katawan, ngunit hindi nila ito nagagamit ng maayos dahil wala itong kakayahang kumilos. Tanging utak lang nila ang gumagana ng maayos. Kung titignan, mistulang lantang gulay ang mga ugnot. Ngunit sa oras na makakapit sila sa kaluluwa ng tao, nagagawa nilang sakupin ang katawan at pag-iisip nito. Huwag kang mag-alala, dahil hindi patibong ang ginawa ko. Isang uri ng orasyon na magdadala sa iyo pabalik sa mundong pinagmulan mo. Kung handa ka na, sisimulan ko na ang pag-uusal. Wika ni Nimrod. Kagaya ng ipinangako ko, eto mga biyag. Tugon ni Ben. Sabay hagis ng bote sa lupa. Matapos masiguro ang mga bihag, dali-daling ibinato ni Constantino ang inihandang orasyon. Sa bandang itaas ni Ben, dahilan para lumutang ang katawan nito sa gitna ng 2 pentagramo. Maaari ka nang bumalik sa mundo mo.
Pero hindi mo maaaring isama ang katawan ng binatang yan. Masyado ka namang siniswerte kung yan ang iniisip mo. Wika ni Constantino. Mga walang iya kayo. Sisiguraduhin kong pagbabayaran niyo ang ginawa niyo. Wika ng nilalang habang pilit na kumakapit sa katawan ni Ben. Ilang minuto ang nakalipas. Tuluyan ng kumalas ang ugnot sa katawan ni Ben. Hinigop ng ginawang pentagramo ni Constantino. Mabuti naman at nagawa mo na siyang iuwi sa sarili niyang mundo. Wika na ni Nimrod. Ha? Anong sinasabi mong sariling mundo? Hindi ko mahanap yung dimensyong sinasabi, kaya dinala ko siya sa impyerno. Bahala siyang maghanap ng daan palabas. Yan ay kung hahayaan pa siyang makalabas ni Satanas. Muling wika ng binata. Napailing na lang si Nimrod sa ginawa ng kakambal. Pakawalan mo na mga bihag nang makauwi na sila sa kanika nilang pamilya. Wika ni Nimrod. Sinunod ni Constantino ang sinabi ng kambal. Matapos ay umalis na din sila sa lugar. Pagbalik sa tahanan ni Tandang Soledad, laking gulat nito dahil nakitang walang malay si Ben. Mabuti naman at nakabalik kayo. Oh, teka, anong nangyari kay Ben? Tanong ni Tandang Soledad. Nawalan lang ng ulirat, pero walang nangyaring masama dyan. Tapos na namin ang misyon. Nagawa na naming lutasin ang kaso. Nakauwi na rin ang mga babaeng dinukot ng ugnot mong apo. Tugon ni Constantino. Anong ibig mong sabihin? Anong ugnot? Tanong ni Tandang Soledad. Sinakop ng ugnot ang katawan ng apo niya. Kaya ibang-iba ang kilos nito. Kilala ko si Ben eh. At sa hindi malamang dahilan, napansin din yon ng kakambal ko. At siya ang may kagagawa ng pandurukot sa mga kababaihan. Wika ni Nimrod. Nanlaki mga mata ni Tandang Soledad dahil sa mga narinig. Nung una ay hindi ito naniniwala. Ngunit nang subukan nitong basahin ang isipan ni Constantino, nakita ng matanda ang totoong nangyari. Malaking problema ang nangyaring ito. Siguradong dudumugi ng tao ang aking apo sa oras na malaman nila na siya ang pasimuno ng kaguluhan. Wika ni Tandang Soledad. Huwag kang mag-alala, tanda. Kami na ang bahala doon. Pwede naming alisin ang alaala ng mga babaeng nabihag at ibahin ang imaheng nakita nila habang nakakulong. Tugon ni Constantino. Anong sinabi mo? May kakayahan kayong magmanipula ng isipan? Tanong ni Tandang Soledad. Hindi po pagmamanipula ng isipan, Tandang Soledad, kundi pagpapalit ng mga pangyayari na naganap sa parehong oras at panahon. Mababagong mga nakikita ng taong patutungkulan at tuluyang makakalimutan ng totoong kaganapan. Tugon ni Nimrod. Gano'n na din yun eh. Minamanipula nyo pa din ang alaala ng isang tao. Pero mabuti na rin yon para maiwasan ang mas malaking gulo. Wika ng matanda. Hindi na nagsayang pa ng oras ang dalawang binata. Sinimulan nila ang ritual. Ikinalat ang orasyon sa pamamagitan ng palipadhanging dasal. Natapos ng dalawang binata ang ritual sa loob ng ilang minuto. Laking pasasalamat ni Tandang Soledad dahil nagawang malutas ang dalawang problema ng isang araw. Kinabukasan habang naglalakad sa bayan, tila walang nangyari. Kasakasama ng matanda si Ben at ang kambal. Maraming salamat sa tulong nyo ha.
Kung hindi dahil sa inyo, malamang tuluyan na ako nawala eh. Wika ni Ben. Naku, wala yun. Huwag mo nang isipin. Ang importante, boy ka. Ano? Sasamahan mo ba akong magpakilala sa mga chicks dito? Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento mga kabayan. Kung gusto nyong ibagsak na natin ng part 3, comment lang ng hashtag upload mo na yan. Kapag umabot tayo ng 100 comments, lapag ko agad yung part 3. Salamat.